hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay, kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa mga kaibigan nun natin sa Facebook at YouTube, sa mga nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Kwentuhan po ngayong hapon. One of the most versatile actors in the industry. Naitay, kapuso, please welcome Seth Cadayona. Wow! Hi! So, maraming salamat muli. Thank you again for inviting me. Welcome again yes. to Fast Talk. Kumusta? Yes. Okay naman. So far, things are getting better. Maaliwalas. Di ba may vibe na gano'n? Yes. Yun. Pero may mga bagay na kailangan nating pagkwentuhan, iklaro natin yes. at saan na, ano na ang estado ng mga kwentong ito. Ako diretso kong pupuntahan yung June of this year, actually, Father's Day. Yeah. Nag-guest ka sa All Out Sunday. Yes. Tama? Yes. And then there was a post of your fiancée. Yeah. I'm sorry, her name is Nellan? Nellan, Okay, yes. I haven't had the privilege and the pleasure of meeting Nellan. But it was a series of posts. At iba nabasa ko. But ang sinasabi doon sa mga posts, kung tama ang aking pagkaalala, ay you didn't deserve to be a Father's Day guest sa AOS. You were making money off your being a father. You were pretending to be who you were not. Or who you are not. What is your side of the story? Okay. First off, it was a lot to take in. Ang taas ng emosyon ng time na yun. That time, we were just recently broken up. Kakahiwalay lang namin halos din nun. So, emotions were running high. There were so many problems na hindi namin natatakil. Tapos, nagulat ako na nung nakita ko yun, hindi ko alam yung i-react ko kasi hindi ganun eh. Okay. At dahil hindi mo alam ang i-react mo, you decided to keep quiet. Yes. Una sa lahat, ang masasabi ko is kahit anong mangyari, at the end of the day, she is the mother of my child, our child. And hindi ako magsasalita ng anything against her. Ang gusto ko, ayusin namin. Pagkatapos ng series of posts na lumabas, hindi man kaagad ngayon sa pagkakaunawa ko, pero nag-usap ba kayo ni Nellan? Yes. Finally, after what? Couple of weeks, months? Nung time na nangyari po yun, Tito Boy, siguro may mga hindi ako masyado nasa either a week or a month yung separation namin nun. Okay. And then after that, nag-usap kami kasi nagkaroon kami ng kasunduan that time na makikita ko si Anya. And I can be there once a week. And then that once a week became twice a week. And then thrice a week. And then almost every day. So, the reason for the conversation was your daughter, si Anya. Yes. Yun ang dahilan kung bakit kayo nag-usap. Yes. Okay. And then, doon namin na-realize na marami kaming hindi nasabi sa isa't isa. Hindi namin natakil yung mga problema ganito sa isa't isa. Kasi hindi ko alam kung dahil para lang ba maging maayos kami. Pero nung nagkahiwalay kami, doon namin mas naintindihan na kung nakapag-usap kami, hindi kami aabot sa ganun. Tapos na-realize namin na kaya pa pala natin ipaglaban. Pero, wait. Huwag natin gagawin to alang-alang para kompleto tayo sa family. Tama. Oo. Pag-usapan natin ang problema. We have to be better partners to each other to build a strong and good family. And you did that. Diretsang tanong. May third party involved doon sa away? Wala po. Wala po talaga. Okay. So it was a relationship problem? Yes. It was from big to small to parang oo na lang, matapos lang to. Na yung mga miscommunication na hindi napag-usapan na mabuti na ang laking tulong pala nung hiwalayan namin kasi doon lang namin napag-usapan. My takeaway here is pag may mga maliliit na bagay na ganyan, importante pala talaga tapusin ang kwento, na di ba? pinag-uusapan. Parang sabi ko nga, doon ko na-realize na
dapat pala hindi ako umuoo sa mga problema just for the sake na matapos na lang. Na kung sinabi ko talaga pala yung reason ko kung bakit hindi ako comfortable sa ganyan, o siya din, hindi niya sinabing comfortable siya sa ganito, naayos na namin nun pa. Nagkaroon man ng friction, pero naayos na namin nun pa. Correct. Yes. Komunikasyon talaga. Pero ngayon, iba na, dahil nakikita, or at least I think I saw one post kung saan kasama mo si Nelan at saka I love the name Herminia. Sorry ha. Anya is a beautiful name, but I think the real name of your daughter is Herminia. Yes. Nagaganda na ko doon. Oo. Anya Herminia. Ang ganda. Anya Herminia. Pero ito diretsang tanong, nagkabalikan na ba kayo? Yes. Oh, ang galing naman. Oh. Kabalikan na po kami. Goodbye. Pero, we are happy for you. Thank you. Thank you. Ganda. Oo. Thank you. Hindi, marami ang nagmamasid sa pag-uusap na ito na ganun din ang pinagdadaanan. So now I understand kung bakit napaka-klaro ng iyong latag. Oo. Yes, parang sabi ko nga, maraming challenges na nangyayari sa buhay ko. But gusto ko na unti-unti siyang maayos sa partner, sa magulang, sa trabaho. Gusto ko maayos lahat para makapag-move forward lahat. Gaano ka kabuti bilang ama? Huwag na tayo magkahiyaan. Masasabi ko, siguro sa kung ano na lang yung mga kaya kong ibigay sa anak ko. Magsimula tayo sa maliit po, Tito Boy. Actually, kahit nakapikit, kaya ko paliguan yung anak ko. Kaya ko siyang pakainin, kaya ko siyang patulugin kahit kaming dalawa lang. Kaya kong okay. I think this is the right time to talk about it. Okay. Okay. Kung babalik po tayo dun sa pangalan ni Anya, Herminia. There's actually a quite story to that. There was a time po, Tito Boy, na when I was very, very close to giving up. Kasi sabi ko, pabihira, tinalikuran ko yung pangarap ko. Pero in return, araw-araw kong kasama si Anya. Parang feeling ko I keep on disappointing my parents. Especially that it was them who helped me build and nurture my dream. So, and then there was a difficulty with of course, syempre with finances and everything. That I'm trying to make ends meet. I'm taking jobs which I am proud of kasi ito yung mga trabahong hindi ko nagawa pero para kay Anya tsaka para sa pamilya ko gagawin ko. So, okay, going back, Herminia. Kasama ko si Anya, parang buhat-buhat ko siya. Tapos, nakuha niya kasi yun sa lola niya, yung name na Herminia. So, out of the blue, bigla niya sinabing, I see Lola. It's a 1-year-old and 8-month baby. Sabi ko, Tapos sabi niya, I see Lola. Sabi ko, ano? Pakiulit nga, I see Lola. Sabi ko, ha? Ano sabi? Hi. Ha? Tapos parang inisip ko pa nga po nun, teka, anong lola to? Baka naman mamaya, hindi ko lola to. Kasi for the longest time, hinihingi ko na, Lola, nahihirapan ako. Baka naman pwede kayo magbigay ng sign. Tapos,
sabi, so medyo napapos ako until tinanong ko si Anya. Sabi ko, okay, anak, what's Lola's name? Tapos tumingin siya, tapos umiwas. Sabi ko, what's Lola's name? Meng. And that's where the time stood still for me. Kasi never ko naman minention yung name ni Lola Meng kay Anya. So, sabi ko, laking lolo't lola kasi ako. Hindi pa rin pala siya tumigil na alagaan ka. It was, sabi ko, totoo nga pala yung sinasabi nila na when loneliness and depression hits, ang hirap niyang kalaban na I have to be okay kasi kailangan dalawa kami as parents na tulungan palakihin si Anya. Pero pag iniisip ko yung sarili ko, parang ayoko na. But the time that nangyari yun, yung kay Anya, we were both surprised na Lanay kasi we never mentioned the name Meng. Meng was Lola's nickname. Okay. And it's impossible to recall ng baby yung Meng, especially na hindi namin naman ina-address yung pangalan. So I took it as a sign na man, I have to do this. I have to live kasi I have to give everything to my child. Now, kung mangangarap ako, kailangan ko mas tindihan pa yung pangarap ko. Kasi gagawin ko to para kay Anya, para sa akin, and for everybody else na who has been so helpful to me. And Lola is watching. Parang, I just felt tired of the notion that I keep on disappointing everyone. I mean, kung sa akin lang to, sa sarili kong pananaw, pagkaintindi at pakikipagramdam, parang first off, nahihiya ako sa bubble gang kasi umalis ako na hindi sila ready or it was so abrupt. I wasn't able to tell them directly na I wanna be siguro that was for me at the right time na yung tama na gusto kong kasama yung anak ko. Parang mali man na ang notion ko is gusto makasama yung anak ko, I'm gonna live off my savings kasi hindi nagawa sa akin naman to ng dad ko before. So I wanna let me make this, Lord, na ibigay ko lahat sana ko. You wanted to make things right. Yeah, but you know, and they were so helpful of me. I was so happy when I was invited again to the anniversary. Una nahihiya pa ako, sabi ko, punta ba ako? Sige. Kasi, I mean, I will get to meet the people again who has been very helpful of me into honing yung skill ko and yung pagmamahal ko sa comedy. I'd like to go into that. The story Bubble Gang, Yeah. Pepito. I'd like to go into that last conversation we had na parang nasabi mo yata sa akin noon na you were contemplating Yes. quitting from the business. Yes. And ngayon sa kwento mo, because mental health is a problem na kailangan talagang harapin, hindi lang natin
pero ng mga nagmamasid sa atin, it is real. Did you seek professional help? Pag-usapan natin yon. Okay. Ipagpapatuloy ho namin ang aming kwentuhan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. We're back in the show. Kasama ho natin si Seth. Seth, yung sa lahat ng pinagdaanan mo, did you seek professional help? Okay. I seeked help, but not professionally. I would call this intimate dates. Paliwanag na. Pagka tahimik na ang bahay, nakatulog na yung bata, and mag-isa ako. Ay, sorry. Ang hirap hindi maiyak. Dasal. Dasal. Sobrang lakas. Sobrang lakas ng dasal. Na I turned my questions from why is this happening to me now to help me understand. Kasi parang tama nga na you don't doubt when something is happening, when challenges are, going into your way. Wag mong ida-doubt ang Panginoon na bakit ganito, kundi Lord, paintindi po bakit ko pagdadaan. Ano po yung dulo na kailangan kong pag-igihan. Kung ito po yung problemang nabigay sa akin, pakitulungan lang po ako intindihin paano ko po ito masusolusyonan. Are you specific when you talk to God? Very. 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 Kaya masasabi ko, now, in this state, merong apoy sa akin na tuloy mo to, kaya mo to. Importante na kinakausap din natin ang mga sarili natin. Kasi sabi ko nga, may karanasan kang ganun, may karanasan akong pinagdaanan at maraming karanasan ang pinagdadaanan ang ilan sa mga nanonood sa atin na mga karanasan na hindi mo maiisip pagdadaanan mo, di ba? Yun nga po, Tito Boy, parang hindi ko nga maiisip na mangyayari sa akin to eh. Tama. Until it happens. Until it happened. Oo. Na inisip ko, actually, going here, diving, inisip ko na sabihin ko ba, nakakahiya. Pero hindi. Kasi baka sakali na may makanood nito na hindi tayo nag-iisa. Oo. At makatulong na what you went through nangyayari sa iba. No, but yun ang kahalagahan ng sharing. No, totoo yun. Yeah. Na that's happening to him, that happened to him. And this is happening to me. Ganun pala ang proseso. Oo, dahil, and I'll be very direct, no? Kasi these are things that we don't talk about. May kaibigan ako na nagsasabi, hindi, matapang ako, matalino ako, naiintindihan ko ang mga bagay-bagay. That's not gonna happen to me. Until, sabi mo nga, it happened. Yung Panginoong Diyos, paintindi mo naman sa akin kung bakit. Ano ba ang dulo nito? Kasi right at that very moment when it is happening, it's so dark. So, naiintindihan ko yung tanong mo na, ano ba ang end nito? Ano ba ang dulo nito? I get that. Yeah. Yes. At it had to take Lola Meng, it had to take your thoughts about Anya, it had to take even, Nelan, it had to take all these elements to bring you back. Na sandali, may mga dahilan, may mga ilalaban ako. This is not just about me. Di ba? Yes. Yes. Kasi parang naisip ko na ayokong palagpasin tong pagkakataon na to na pinaintindi sa akin na ito yung mga
kakayahang binigay ko sa'yo na you have to make use of it. Right. And you have to nurture it. If you can teach it to other, you can. Kahit ano, but gamitin mo. Isa pa sa mga iniisip ko kanina na parang baka isipin ng iba, ang daming doubts para sabihin ko, but I can say I wanna talk about it kasi nagkaroon ako ng tools and power to somewhat overcome kung ano yung mga obstacles na nangyayari. And I just wanna share. Yeah. And you can talk about it because it's your truth. Ikaw ang may-ari nun. And that truth is powerful. Yeah. Pero, nung nag-usap kayo ni Bitoy, nasabi mo ang lahat. Naipaliwanag mo. Naunawaan ni Michael V. kung bakit ka bigla ang umalis sa Bubble Gang. Meron yung mga hindi na vocally kailangang sabihin, pero nagkaintindihan. Okay. Mga tanong to, dito may maiiyak na naman ako. Kasi it was the first time na Nagkita kayo. Tsaka, he's my idol. Nung time na nag-Starstruck, everyone was auditioning to be the next leading man. When they asked me, I want to do comedy. I want to be Kuya Bitoy, Kuya Ogie, Kuya... You verbalized that. Yes. Since the day that I started here sa GMA, yun yung goal ko until finally, Bubble Gang, na natutunan ko yung mga technical analysis sa set, how to do comedy by watching and learning from Kuya. So it was actually a big deal for me also that nagkaroon ng opportunity to guest in Pipito and talk to him directly. So that was the first time na nagkaroon din kami ng masinsinang pag-uusap. At parang sinabi niya nga sa akin na pag bibitawan yung pangarap mo yan eh. At hindi mo naman bibitawan. No. At this point in your life, hindi ka bibitawan. No. Hindi mo bibitawan. At saka, Seth, magaling ka eh. Nakakausap ko lahat ang mga tao dito dahil katrabaho ng Bubble Gang ang Fast Talk team. Oo, mahusay ka eh. Hindi ka pagkakatiwalaan ng isang Michael V, ng isang Bitoy. Hindi ka mahusay. Hindi ako nanghihinayang because it's not too late. You have the power to start whatever you want to start today. Yun ang may kapangyarihan ka doon. Yes. That's why I'm super grateful po ako sa mga tao na nandyan and thankful sa mga tumulong sa akin paulit-ulit. At saka di ba kakaibang excitement when you make a decision that this is going to be a new phase of my life? Iba. No? Parang sabi ko, iba to ah. Parang, iba na parang sabi ko, okay, ito yung mga pinoproblema ko noon, na bigat ako. Problema ko pa rin sila hanggang ngayon pero hindi na siya ganun kabigat sa akin kasi alam ko na kung paano ko gagawin. So where do you go from here? Right now, of course, I'm happy na in this sa part of my life na naayos yung sa personal life. Sa family. Yes. Oo. And me going forward into this career that I want to treasure more. I believe masasabi ko ngayon na kung minahal ko siya noon, mas mamahalin ko pa siya ngayon. Right. Ang dami mong pwedeng gawin eh. You can do drama, you can do comedy, you can dance.
Di ba? Oo. Oh, mga bagay na parang minahal ko ng sobra-sobra na parang ayokong talikuran and ayokong makalimutan na ito yung ginagawa ko. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, babalik ka sa bubble gang? Yes, without a doubt. Yes. Malay natin. Malay natin. Oo, hindi natin alam ang susunod na kabanata. Nandiyan lang si Cecil nakikinig. But then again nga po, sabi ko the anniversary was a very, very momentous event. I'm so honored and grateful na I'm invited, not just me, but with other cast as well. Na ang sarap isipin na nakapagbigay kami ng something to offer sa Bubble Gang na tumulong para tuloy. At magtutuloy-tuloy yan. God bless you. Really. Thank you. May you prosper. God bless too po. At saka sana lahat ng hiling ng iyong mabuting puso ay ibigay ng Panginoon. Oo. At believer ako doon eh. Lola will always be watching you. Oo. At nakikita mo si Anya, and you'll forever remember her. Oo. Humuhugot tayo ng kakaibang lakas doon eh. Diba? Yes, meron. Alam mo, bago tayo magsimula mag-usap, sabi ko, Yes, hindi pwedeng hindi kami magsayaw, pero dahil sa kwento mo, hindi na tayo sasayaw. Sabi ko, parang kakaiba ng sayaw yata ang gagawin. Ito baka mamaya pag sumayo. Hindi na. Oo, hindi na. Pero gusto ko namang magpasalamat. Salamat Thank for you, your Depo. trust. Thank And you thank so you much. for your story. Thank you for your story. Thank you. Thank you for letting me share my story as well. And praise God, naayos na kayo. Yes po. Naayos na kayo, magkakasama na kayo. Buo ang iyong pamilya. Thank you for sharing your story. Talaga. Yes. Pero hindi man tayo magsaya, we'll have to do fast talk. Okay. Okay. Ay, nako, Seth. Kumikero, gimikero. Kumikero. Makulit, malikot. Makulit. Mahirit, maharot. Mahirit. Matigas, malambot. Matigas. Comedy, drama. Comedy. Acting, dancing. Acting. Ikaw o ang ina? Ina. Gag o skit? Skit. Best actor, best father. Best father. 1 to 10, ilan ang naging ex mo sa showbiz? 5. Guilty or not guilty? Nabasted ng artista. Guilty. Guilty or not guilty? Napagkamalang bading. Guilty. Oh, guilty or not guilty? Sinapawan ng kaeksena. Not guilty. Guilty or not guilty? Willing maghubad sa pelikula. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? After dinner. Complete this. Kapag tatay ka na, May schedule ka na. maraming salamat, sir. Thank you. Thank Again, you. God bless you. Thank you. Thank Salamat you. talaga. Salamat sa tiwala mo sa Fast Talk. Salamat sa tiwala mo sa akin. At sana'y talaga maraming magagandang bagay ang mangyari sa iyong buhay. Yes. Oo. I do Deserve mo. hope Thank you. Thank Oo. you. Thank you for letting me know that. Thank you. Salamat. Thank you. Samantala, mahigit isang buwan na lang, Pasko na. Pasko na. Yes. Merry Christmas. Kaya pwede na kayong mag-early Christmas shopping sa GMA Celebrity Ukay-Ukay sa Noel Bazaar. That's happening today until November 16 sa Crystal Pavilion sa Okada, Manila. Ooh. Maraming salamat. At ngayong araw po ay magbubukas po ang Ateng, ang play na aking pinuduce. Sa Lampa Drag Club. Ay sana'y suportahan niyo po at kayo manood. We open today, November 14 hanggang December 7, weekends po sa Rampa. Ito po ay sinulat ni Vince De Jesus, nanalo po sa Palangka and directed by Rem Zamora Ateng. Maraming salamat po. Congratulations! Tay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan araw-araw. Be kind, make your nanay proud, and say thank you. Araw-araw, minsan nakakalito, pero piliin natin ang gumawa ng tama. Be Juan Tama. Goodbye for now. God bless.